Lumuhod po tayong lahat. Kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, walang kupas, noon, ngayon at kailanman, ang may pandinig ay nakarinig. Halimbawa, sinabi sa iyo ng magulang mo, anak, magnegosyo ka at aasenso ka. Ura-urada nagnegosyo ka, hindi mo naman alam ang proseso. Binigyan ka ng puhunan, di ka marunong humawak, hindi ka marunong magpagulong, di ka marunong magpalakad. Alam mo ba kung paano ang uurungan mo at susuungan mo? Kung hindi mo alam yung bagay na ginagawa mo, magiging maganda ba resulta? O kung halimbawa na may kaalaman ka at pagkatapos mong ginawa, wala ka namang pakialam kung paano yung nararapat gawin na tamang pamamaraan para hindi ka malisya ng daan. Magiging tumpak ba at tama ang iyong magiging buhay? Ang minamahal, naway maunawaan nyo ang gampanin ng Espiritu Santo. Nawa ay tuwirang magpakatotoo ang tao. Marami sa panahon na ngayon na ang gusto ng layunin ay matupad, maganap. Subalit, kulang naman sa pananalig, kulang sa pagtitiwala, kulang sa pakikipagtotoo. Masaya ba ang Diyos kapag ang layon mo lang ang gusto mo o ang layon niya ay sinusunod mo? Ang minamahal, kung maunawaan nyo lang ang pinagdaanan ng isang Jesucristo, maring masabi nyo, bakit kaya nagagawa ng taong gayon? Di ba kung nagmamalasakit ka sa minamahal mo, aalamin mo ang nakatotohanan kung paano mo siya mapapaligaya, mapapasaya? Ganyan ang Ama. Inaalam niya kung paano niya mapapaligaya, mapapasaya ang mga anak niya. Inaalam din ba ng mga anak niya kung paano siya malulugod sa kanila? Mga minamahal, inyong pakinggan ang mula kay Juan. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, ikaw ang nagpapatotoo ng iyong sarili, hindi maaaring tanggapin ang patotoo mo. Sumagot si Jesus, kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat
Alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako mahatol kanino man. Humatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang tao. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang amang nagsugo sa akin. Kaya siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako nakikilala ni ang aking ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya'y makikilala rin ninyo." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo na may lalagyan ng kaloob. Ngunit walang nangahas humuli sa kanya sapagkat hindi pa niya oras. Maliwanag na hindi makaunawa ang mga anak ng ama sa panahon na yon sapagkat sumusunod sila sa kautusan ni Moises, ngunit hindi nila maunawaan kung ano ang tunay na halimbawang ginawa na sinalarawan ng isang Hesukristo. Kaya ang hirap ipaunawa sa tao yung hindi nila alam. Kaya hirap ipadama sa tao ang hindi nila maramdaman. Kailan nga kaya magkakaunawaan, magkakaintindihan ang mga anak ng Ama kung magkakaiba ng layunin, damdamin, hangarin, at isipan? Nagkakapanundo, nagkakaisa lamang ang mga anak ng Ama sa pagkain, madalas sa pagkain. Pag nasa dulangan sila, ay masarap eka itong nilagang baka. Sarap na sarap sila, nagkakaintindihan sila. Kapag nagkakaisa sila sa kita, ay tig sa 10,000 tayo, eka ganito kita natin, nagkakaintindihan sila. Ay, eto eka ang kaparte mo, eto ang sa akin. Kapag dalamangan ng isa, hindi na sila magkakaintindihan. Ganyan ang buhay dito sa lupa. Isiniwalat, ipinakita ng Hesukristo na anak na binaba na nagkatawang tao ang mga halimbawang tapat, totoong gawa ng Ama. Subalit, kay hirap matanggap, kay hirap madama ng mga hindi ganap. Sa panahon ng Espiritu, gaano nga kaya katotoo ang mga sinasabi ng tao na ako'y sa Panginoon, mahal ko ang Panginoon, ako'y susunod sa Kanya. Gaano kaya katotoong nasusunod ng tao ang Ama at ang Anak? Mga minamahal, sino nga kaya ang magbabata? At sino rin kaya ang tunay na susunod? Panapanahon lamang yan wika ng tao. Tama. Panapanahon. Subalit ang lahat ng panahon, dapat makilala ng tao ang Ama. Sapagkat kung papanahonin pa at magbibigay pang panahon para sa pagbabago, baka hindi naabutan ng panahon ng pagbabago. Sapagkat ang panahon noon, panahon ngayon at panahon sa mga susunod pa, dapat laging panahon ng may gustong magbagong buhay. Dapat laging panahon ng mga kumikilala sa Ama. Dapat laging panahon ng mga gumugusto sa Kanya, sapagkat kung magpapatumpik-tumpik pa at maghihintay pa ng bagong panahon para sa kanilang pagbabago, baka mahuli pa. Kaya nga, ang wika ng Ama, magkaisa kayo, wag lamang sa pagkain. Magkasundo kayo, wag lamang sa kita. Pag-iisahin ko kayo ayon sa aking kalooban at kagustuhan, kung isa tayo at magkaisa tayo. At yan ang Ama at ang Anak, magkaisa sa kagustuhan, magkaisa sa layunin, magkaisa sa mithiin, kaya nagkaisang espiritu sa isang espiritu nila. Subalit sa tao, ilan kaya ang kaisa at magkaisa sa tuntunin na mabuti at layuning mabuti? Ilan kaya ang magsusumakit na magpakatapat at magpakatotoo? O ilan kaya ang layunin bilang tao, bilang sanlibutan, ang pangungunahan at pangungunahin? Mga minamahal ko, sadyang kay hirap
ng mga nagpapakabanal na makita ang katotohanan sa kapwa-tao. Subalit ang mga nagpapakabanal, mayroon silang pangitain na hindi sa pangtao, kundi mula sa Diyos Espiritu. Kaya ang bawat nagmimithi ng pakikipagtotoo at relasyong totoo sa Ama, naiiba ang damdamin, naiiba ang kalooban, naiiba ang kaisipan, naiiba ang pananaw. Kaya't kay hirap itong iulat at ipaunawa sa mga taong hindi marunong tumanggap, hindi makaunawa, hindi makadama. Halina mga mahal ko, naway wag niyong pasakitang todo-todo ang Espiritu Santo na nagbibigay liwanag, nagbibigay ng sigla, na tunay na buhay at magbibigay buhay, buhay na walang hanggan sa takdang panahon ng tayo lumisan sa sanlibutan. O kay bimuti mo, Ama, sadyang kay dakila mo. Paano nga paghihisayin ang espiritu mo at espiritu ng masama? Paano nga magtutugma ang layunin panlupa at layunin mo? Malilihis at magkakalihis ang hindi sa iyo. Subalit ang tuwirang mga sa iyo, naunawaan, nawawawaan nila ang gampanin at tungkulin bilang ikay kaisa sa Espiritu at nadarama nila ang tunay na pag-ibig mo at nagaganap ang magbata ang bawat isa. Sapagkat nilingap mo noon, ngayon at kailanman at lilingapin mo ang walang katapusan ng tao, subalit gaano nga katotoo na ang Espiritu mo'y nililingap ng mga anak mo. Kaya nga't maliwanag ang wika mo, mapapalad ang nakikipag-isa sa iyo at tuwirang nakilalang katotohanan, kaya't ang kumilala sa anak mong ibinaba, nakilala kang tuwiran, at ang nakakilala sa iyo, nakilala ang anak mong isinugo sa kanila. Yamang naituran na ito, Ama ko, at tuwirang din nila mabaybay kung paano nasasambit ito, ang may pandinig sa kanila ay nakarinig, ang may pandamay nakadama, at tuwirang masasambit nila, buhay ang Espiritu mo na nangungusap at di man lang nasilayan, subalit na darama ng kalooban. Alalaong bagawi ka mo nga, Ama ko, ang bawat nagbabata, nagsusumakit, nagsusumikap na kamtinang sa iyo, tatamasahin nilang lubos kung papaanong paghahari ng iyong katotohanan at iyong katapatan. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Kaya nga, kapag dalawa kayong negosyante, ang negosyo nyo'y magkaiba, magkakaintindihan ba kayo sa produkto ninyo? Ganyan din ang masamang espiritu at mabuting espiritu. Hindi maintindihan ng mabuting espiritu ang gawa ng isang masamang espiritu, hindi niya tatanggapin. Hindi tatanggapin ng masamang espiritu ang mabuting espiritu, hindi niya tatanggapin ang gawa nito. Kaya kailangang magkahiwalay ang dalawang ito at manahan ang isa sa tao at panaigin ang isang iyon upang maghari ang katotohanan. Mga minamahal ko, nawa makaunawa kayong lubos sa isang damdamin ng Ama at maramdaman nyo kung anong layunin niya. Walang kapahamakan na tatamasahin ang nilalang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Dito sa mundo, dalawang uri ang buhay na nakakamta ng tao. Isang masagana at isang nagdarahop. Isang mabuti at isang masama. Isang totoo at isang hindi. Isang tapat at isang hindi. Yan ang dalawang bahagi na nakakamta ng tao. Kaya't mapapalad ang tuwirang nakikisa, tapat at totoo sa bawat kapwa-tao. Sapagkat ang wika nga, pinahamak ng tao ang isang Jesucristo, subalit ang Jesucristo ay di nagpahamak sa tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Walang makatutupad at makagaganap sa isang ginampanan ng isang anak na binaba. Subalit, nakagaganap, nakatutupad ang mga anak ng Ama ng Espiritu niya, ang sa kanila ay nakamtan. Sapagkat ang Espiritong ito
ang siyang magiging buhay nila, magiging lakas nila, maging kalasag, at magiging isang katuparan. Ang sa kanila ay makaganap, makatupad ng dahil sa isang espiritong kanilang tinanggap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Narinig ninyo, humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Ganyan ang tao. Humahatol ang tao ayon sa nakikita ng kanyang mata, ayon sa naririnig ng kanyang tenga. Subalit ang Kristo'y hindi humahatol sa hindi niya kamalayan. Kaya nga, ang binigay na paghatol sa lupa, yaon ang patutoong saksi siya sa lahat. At ang hatol ng Ama na tuwirang kakamti ng tao, yaon niyang patutoong lahat ay hahatulan niya. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya, ang mga nagkakaisa at nagmamahalan sa sakripisyo ay nagkakaisa man din at hindi nag-iiwanan. Nagtutulungan, nagdadamayan, subalit hindi naghihidwaan. Kaya ang bawat isang magkaisa at nagkaisa, kapwa naliligayahan, nasisiyahan, nagbabatang naghihintay, hanggang mga tagumpay na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Hindi pinaniwalaan ang patotoo ng isang Jesucristo, sapagkat ang sabi nila ay nagpapatotoo ka sa ganang iyong sarili. Subalit, hindi namin paniniwalaan ang patotoo mo. Anong sagot niya? Nagpapatotoo ako ng aking sarili sapagkat alam ko ang aking sinasabi. Subalit, ang pinatotohanan ko ay pagpapatotoo rin ng Ama, ang siyang pinakikilala ko. Buhay bang Ama? At siya nawa ang masumpungan ng tao, ang isalarawan ipakita ang tunay na kalooban ng Ama. Ano ba ang tunay na kalooban ng Ama? Magaling siyang manikreto. Subalit ang sikreto niya ay natututunan ng mga malalalim na naghahanap at nakasusumpong sa Kanya. At kapag nasumpungan ito, ang sikreto niyang kay gaan, kay dali ng mga pamamaraan kapag nakita at nasumpungan. Sapagkat siya ang kagaanan, siya ang liwanag ng buhay. Buhay ba ang Ama? Masurpresa rin siya, tulad ng tao. Halimbawa, lahat ng tao ay mayroong mga sikreto. Subalit, may tao ang sikreto niya ay puro makabubutit mabuti. Mayroon naman taong masikreto at sinisikreto niya dahil kasalanan, kamalian, hindi niya kayang ilantad, hindi niya kayang ihayag. Kaya tinatago niya yung lihim ng kanyang gawang mali, gawang kasalanan. Subalit, may mga sikretong kaya hindi sinasabi dahil mahilig ang taong manikreto, lalo na't mapagmahal, mahilig siyang manurpresa. Mahilig siyang gumawa ng nakakasurpresa kahit mahirapan siya, kahit pinaghihirapan niya. Gusto niya makapagsurpresa siya sa mga minamahal niya. May mga taong gayon ang ugali. Tama't tumpakyaan. Subalit kung ang sinisikreto mo, kaya mo sinisikreto ang isang bagay, halimbawa, gagamitin mo rin sa kawalang hiyaan, gagamitin mo rin sa kasaganaan mong pansarili, gagamitin mo lang din sa sarili mong kalayawan, yan ay hindi dapat isikreto. Yan ay dapat nabubunyag, sapagkat ikaw lang ang makakaranas ng sarap at kapwa mo'y magpapahirap. Pahihirapan mo. Buhay bang Ama? Kaya kapag ang sinikreto ng tao ay makakabuti, ito'y hindi kasalanan. Subalit kapag ang sinisikreto mo ay lihim ka ng lihim, kasalanan naman, pagkakamali at pagkakasala, tinatago mo ng tinatago sa kapwa mo hanggang kailan? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Isiniwalat ng anak ang sikreto ng Ama kung sino siya at ano siya.
hiniyayag ng anak kung ano at dahil totoo siya, pinakita ng ama ang katapatan sa anak at pinakita naman ng anak ang katapatan ng ama. Mga minamahal, nawa ang bawat nagagawa ninyong kabutihang lihim, kayo rin ang mag-ani, kayo rin ang gantihan ng ama at gantimpalaan. Subalit, lagi niyong tatandaan, ano ang lihim na kasamaan, walang gaganting kabutihan yan. Lahat ng iyan, sa bandang huli, kaparusahan, paghihirap, dusa ang sasapitin. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't inilantad, inilahad ng anak ang katotohanan upang sa katotohanan doon makalaya ang sinuman. Sapagkat ang katotohanan ay katotohanan at ang kamalian ay kamalian na dapat masumpungan at matuwid ng tao upang ang katotohanan magbigay kaalaman sa kabutihan, sa mabuting kaganapan sa buhay ng nilalang. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, mga minamahal. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Buhay ba ang Diyos? Isang halimbawa, binasbasan ka ng Espiritu. Dumulog ka. Apo, pwede po ba akong, kasi po ako'y kinukuha. Halimbawa, guro. Kinukuha po akong guro. Sumulong ka. Gawin mo yung mabuti, makakabuti. Magtatagumpay ka bilang guro. Nilihis po, binigyan ng isang halimbawa. Ngayon, sinabi sa iyo, sumulong ka. Magtatagumpay ka kung gagawin mo yung mabuti. Subalit mula nang sabihin sa iyo yan ng Espiritu, di mo naman ginawa kung paano ka makipagtotoo sa Diyos. Ang alam mo lang ay yung pakinabang na hinahanap mo, ngunit yung pakinabang ng Diyos sa iyo at mabuting layunin mo ay hindi mo naman ginagawa. Lisya sa Kanyang gagawin mo. Lisya sa Kanyang ginagawa mo. Kung hindi mo kakamtin ng tagumpay, sino sisisihin mo? Ang nangusap sa iyo na magtatagumpay ka? Ang tanong, ginawa mo ba ang katapatan mo sa Diyos na yamang ang alam mong tinanong mo ay nasa banal at kabanalan ng ginagampanan? Mga minamahal, yan ang pawang katotohanan. Nakapagtatagumpay ang lahat ng tao sa pakikipagtotoong relasyon. Hindi yung pasakasaka, manakanaka, kapag gusto at kung ayaw ay huwag na. Paano bang makipagrelasyon sa Diyos? Ano ba ang relasyon dapat ninyong gawin sa Ama? Hindi ba araw-araw dapat kung ano yung tuntunin niya, kung ano yung kalooban niya, pag sumakitan, pag sumikapang, ito'y gawin at tukdin? Sundin? Ngunit kung ang layunin lamang ng tao ay pakinabang, sa palagay nyo, matutuwa ang banal na Espiritu na ginagamit ang tao at nagpagamit ang tao upang malahad ang katotohanan at gawing marapat ng katotohanan ang magpagalak kanino man? Mga minamahal ko, marami ng saksi na kaganapan mula pa sa unang tipan. Ang lahat ng nakipagtotoo tulad ni Abraham sa tapat niyang pananampalataya, dumanas man siya ng hirap, dumanas man siya ng pasakit, hindi siya nawala ng pag-asa, hindi siya sumuko at hindi siya tumugot, hindi siya nawalan ng pakikipagtotoo sa Ama. Ito bagay na bigo o nakamtan niya ang tunay na pananalig niya ay naging ganap ang natamo niya. Buhay ba ang Ama? May mga tao namang sasabihin ganito at ganyan. Mga minamahal, kung hindi nga lamang makaaapekto sa iba at may mapipinsala, maaring ang isang apo kunsing mag-isang halimbawa kung kayo'y marunong lamang umunawa lahat. Halimbawa, binasbasan. Hahabol po ako ng konsehal. Sige, sumulong ka, magpakatutot ka, magpakatapat ka sa Ama. Mula nang sabihan ka ng ganyan, hindi ka naman nakikipagtotoo. Ang gusto mo lamang ay magpaano ka sa kapwa mo tao. Alam ng Diyos kung totoo ka sa kapwa tao mo. Alam ng Diyos kung tapat ka sa kapwa tao mo. Sino sisisihin mo pag di ka nanalo?
Si Apo Kunching. Ginawa mo ba ang tumpa? Ano ba ang nangusap sa'yo? Di ba banal na Espiritu? Kung sinusunod mo ang banal na Espiritu at sinusunod mo ang tuntunin ng Ama, iisa sila ng Espiritu Santo, sigurado, sigurado. Kung ano sinabi sa unang tipan, sinabi sa pangalawang tipan, sa bagong tipan, matutupad sa bagong kapanahunan ninyo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang gusto lang ng tao ay pakinabang. At pagkatapos at hindi ginawa at nabigo, sasabihin, ala ko ba eka ang totoo yung Apo Kunching na yan? Eh ba't eka hindi natupad? Sabi niya, eka, sumulong ako. Sige, sumulong ka. Subalit ang sinabi may pasubali, magpakatotoo ka. Hindi sinabing sumulong ka lamang, kundi ang sinabi, gawin mo din ang naaayon sa kalooban ng Ama. Buhay ba ang Ama? Sang halimbawa lamang ito, mga minamahal ko, sa taong mga kampante at kontento. Huwag kayong makampante at makontento na lamang sa salita ng Diyos, kundi ipakita nyo rin ang salita niya sinusunod nyo at nakikiisa kayo sa Kanya. Hindi lamang yung sinabi niya sa ginamit at paggagamit pa, pagkatapos ang mga sinabihan naman ay di totoo at di tapat. Mga minamahal ko, kanino nagmula ang kamalian? Ang Diyos amay may mata, ang Diyos amay may tenga, ang Diyos amay nakasisilay, tapat, totoo, nalilirip niya ang tao. Buhay ba ang Ama? Kaya ang mga lingkod, iwas na iwas sila, lumalayo sila sa mga ligaw at lisyang gawa sa sanlibutan upang wag makapinsala, maminsala, at wag makasakit, manakit, at magpahamak. Subalit, ang bawat tao nakipagtotoo ba? Nakikipagtotoo ba? At tapat nga ba? Mga mahal, ayon sa pananalig, pananampalatayang may kalakip na gawa ang tinatamasa ng tao, di baga? Kaya lakipan ninyo ng gawa ang pananampalataya nyo. Pagpalian kayo. Mali. Yan ang katotohanan. Maari kang makapagsalita ng mali bilang tao ka sa lupa. Subalit ang Ama kailanman ay hindi. Ano ang wika? Pagpalain kayo. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Iba't iba ang asal ng tao, ano? Halimbawa, pag kumain ka sa isang restaurant, porket ikaw ay kakain, marami may pera kang pambayad, anong minsan ang ugali ng tao? Bilisan mo nga. Para ka kusino. Di mo alam, ang may-ari pala inuutusan mo. Di ka ba mapahiya? Halimbawa, sa malaking restaurant, nagwe-waiter yung may-ari. Ikaw naman, dumating ka. Siyempre, ang katwiran, customer is always right. Nagpakababa. Sige. Iayos mo nga yan. Iayos mo nga yan. Dito, dito. Eka, dito. Oy, bilisan mo, eka. Dito, dito. Bakit? Wala bang katawan yung kapwa mo? Kahit sino ka pa bang magaling? At magaling magbayad at marami kang ibabayad. Dapat kung tunay ka sa Diyos, alamin mo rin. Marunong ka maghintay. Kung ang kakainin mo is ora mismo nandoon na, wala ka nang hihintayin. Eh gusto mong kumain yung fresh. Halimbawa, kung gusto nyo kumakain doon sa nakatimpla na agad, di ba, may sa karinderya, halimbawa, dudukot ka na lang, mabilis yun. Subalit kapag sa niluluto pa, nakahanda kang maghintay kung ilang minuto bago maluto, maihapag sa'yo. Tama ba? Ngunit sadyang ang tao, ganyan nga, iba't iba.
Parang sa ama, isang halimbawa lang yan sa restaurant. Tamang nandyan na lahat ang sangkap at kumpleto na lahat, bibigay na lang ng ama. Subalit may proseso rin yan. May proseso rin yan. Hindi ura-uradang paghingi mo, eto na, babagsak na sa'yo. Ikaw naman, inip na inip, bagot na bagot. O hindi ba nainip? Ang nainip umaalis. Ang nainip na babagot, nagagalit. Kaya kung minsan, katulad sa pagkain, kapag nainip ka, gutom na eka ko, ba't dumating kang gutom? Di sana, binigyan mo ng allowance. Kung gutom ka na, dapat pumunta ka pala doon sa instant. Eto na, sasandok na lang, iyapag sa'yo, nanginginig pa dahil gustong kumita. Sasalukin na lang. Ganyan ang tao. Gusto salok lang ng salok ang ama, abot lang ng abot sa mga anak niya. Aba, matuto rin naman kayo, maghintay, wika nga niya. Sapagkat ang lahat ay may proseso. Magtanim ka man ng lupa, bago mo taniman, bubungkalin mo. At pag natanim mo, bago magbunga yan, maghihintay ka. Ang tao, kapag naglingkod ngayon, bukas gusto'y umani na. May pakinabang na. Alam ng ama yung kaya lamang gumagawa dahil gusto'y pakinabang. At alam din niya yung tunay na tumanggap sa kanya na siya'y nadarama't kinikilala kaya nagagawa nilang ihain, ihandog ang sarili nila. At yun ang mga nakalalasap, nakadarama ng tunay na pag-ibig ng ama. Yaong mga taong gayon ang tunay na nakakadama sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan, sapagkat sila ay nakadama ng puso nila ang nabuhay at ang isip nila ay nakaunawa. Subalit, yung nagsasabi lang, mahal ko ang Panginoon, nananambahan ako sa Panginoon, hindi nila naunawaan ang proseso ng ama. Sapagkat ang alam nila, sumamba na ako, nanalangin ako, luhod ako ng luhod. Ang tanong ng ama, nasa puso mo ba ako? Mga mahal, panahon ng pagninilay, panahon ng pag-aaral, panahon ng Espiritu Santo, panahon ng pagtanggap. Ang wika nga, kung tunay niyong kilala ang ama at tunay niyo siyang nadarama, sa bawat pinagdaraanan ninyo, pananaligan niyong isasadyad niya kayo. Sa bawat kabiguan niyo, magtitiwala kayong may tagumpay. At sa bawat pinagpapahirap ng loob niyo, mananalig kayong magiging maalwan at kagaanan ay kakamtan. Ang bawat dusa niyong binata, kung totoo kayo sa ama, magtitiwala kayong may hangganan at isasadyad niya. At yan ang pawang katotohanan na pinakilala ng isang ama at nakilala ng isang anak at pinakilala ng anak upang ipakilala ang ama. May proseso ang lahat maging sa pagliligtas. Kaya nga't hindi pagdaka karaka-raka tumungo sa templo, bagamat sinabing, ba't di ka pumunta sa templo? Sapagkat hindi patakda para mahuli at ito ay magpasana ng krus. Mga mahal, ang amay gayon, kung hindi pa natatakda at hindi patakda, marami pang pamamaraang gagawin, ibinibigay naman ang daan at kaparaanan upang makasadyad ka bilang anak kang tinatangkilik niya. Buhay ba ang ama? Kaya maging sa inyong karamdaman, kung tunay kayong nagtitiwalat nananalig, binabatan nyo ang paghihintay nyo kung paano kayo makakalwan, makakatigaw, makakahulagpos, magtatagumpay sa inyong kagalingang minimithit ninanasa nang dahil nanalig kayo, nanampalataya kayo, buhay ang pananampalataya nyo sa puso na buhay, hindi sa nguso nyo, nakatala sa isip nyo, hindi sa bibig nyo. Sapagkat gayon ang ama, nagpakilala ang anak, pinakilala ang ama, at ang nakakilala sa ama, nakilala ang anak, at ang nakakilala sa anak, kinilalang ama, ang amay nakilala naman yang mga anak niya. Sapagkat ang nagpakilalang anak, nakilala ang ama dahil sa kanya, kaya't ang mga kumilala na ituring niyang mga anak. Buhay ba ang ama? Mga minamahal ko, sa tuwinay may halimbawa, subalit gaano kasiguradong ang mga binigyang halimbawa ay nakita nila at nadama ang tunay na halimbawa.
Isang ama na tunay na Diyos may sikreto sa buhay para sa kanyang mga anak. Tao may sikreto rin ang buhay niya. Walang taong walang sikreto. Sinungaling ang taong sinasabi niyang lahat alam ng kapwa niya. Binahagi sa kapwa niya. Subalit, walang kasalanan ang sinumang naninikreto at sinisikreto niyang buhay niya kung mabuti layunin niya. At ikabubuti ng sinuman. At makabubuti sa lahat. Upang kapag dumatalang takda ang kanyang sinisikretong nais niyang makapagpagalak, nais niyang makapagpaligaya, ang kanyang pinaliligaya, ang kanyang binibigyang kasiyahan, natuwa, nadama niya ang kahalagahan. Ganyan ang ama. Ganyan ang anak. Ang lihim niyang panukala na susumpungan ng kanyang mga anak na nakikipagtotoo sa kanya. At ang bawat magulang na mapagmahal sa kanilang mga anak na sinisikreto nila ang ikatutuwa at ikasisiya nila upang kapag ibinigay ay magalak. Hindi nga ba't tunay ang pag-ibig? Yan ang pawang katotohanan. Tao, iba kayo, iba ako. Subalit ang tao ay hinahambing sa tuwina ang kapwa-tao sa pagkatao. Paano maarok? Paano matatarok ang tunay na kalooban ng isang damdamin ng tao? Sino makaarok? Sino makatatarok? Subalit ang Espiritu na aarok, natatarok, lahat ang puso, isipan ng sinuman. Halina kayo, mga minamahal ko. Ipaarok nyo't ipatarok ang laman ng puso't isipan nyo upang sa bawat pag-arok, paglirit ng abang umiiral ang kabutihan at kabanalan, maramdaman ng bawat anak niyang tapat sa Kanya at sa Kanyang Espiritu. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't ang mga magkakapatid na nagmamahalan at iisang damdamin at katotohanan ng taglay, kapag nagawaran nila ang kapwa nila minamahal at naibigay nilang bahaging kaloob nila sikreto mang ginampanan, sila mismong nag-uumapaw sa kasiyahan at kagalakan, at ang amang sa kanila'y nakatunghay, lugod na lugod naman. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. May mga taong maurirat, inaalam ng inaalam, matanong, mapanghuli. May tao namang agad, pagdaka, nahuhuli. Subalit, kailanman ang Espiritu ay hindi matatalo ng tao. Sapagkat, kung papaano kang nagpapaikot ng kapwa mo, ang Espiritu ay di mo mapapaikot. Kaya't ang lahat ng taong taglay ay totoong Espiritu, hindi ginagawa ang suriin at pakasuriin ang kapwa Espiritu. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaung baga, sumainyo ang kapayapaan. Hanggang wakas na makapagtagumpay ang mga anak ng Ama, ang mga totoo tapat, nagmamahalan, nagkakaisa at nagdadamayan. Subalit, ang mga hindi, sa ginhawat sarap lamang at sa hirap umaayaw. Mahal na mahal ko kayo. Hindi na ito iba sa panahon nyo tao. Saksi na ako mula pa sa unang mga ninuno nyo. Kaya't paulit-ulit ko lamang nilalahad dito sa mundo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag.
Alamin niyo munang lahat ukol sa akin at nang matanto niyo ang aking mga ginagamit na totoo. Sapagkat di niyo maaarok mawawawa ng tapat kong mga lingkod kung kayo hindi mga totoo at mga huwad kayong tao. Sapagkat di niyo maarok ang katapatan at pagiging totoo ng kapwa niyo kung kayo mga huwad at di totoo sa kapwa-tao. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Wika ngang maliwanag kapag nag-usap ang dalawa, may namamagitang nakaririnig sa dalawa. Kapag nag-usap ang tatlo, may namamagitang nakarinig sa tatlo. Kapag nag-usap ang isa lamang at ang ama, siya lamang ang nakarinig at ang anak niyang kaniig niya. Ganyan ang pawang katotohanan, kaya't kung nakikipagniig kayo sa ama at siya mismong kaniig niyo, batid niya kung anong idinulog niyo. Subalit kung sa kapwa-tao kayo, doon kayo dumudulog, may kaisa at kasama niyo. Sapagkat hindi maaring matama at matumpak ang lahat ng sasabihin ng tagasunod at tagadulog kung taong-tao ito. Kaya't ang bawat anak na ginagamit, may kaisa at may kasama, ang nakikipagtotoo, tinatamasa ang totoo na layunin ng ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang ama? Tapat po ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba ang mga isiniwalat ng Panginoon? Naramdaman niyo po ba ang katapatan niya? Sapagkat ang bawat matapat na anak niya, nararamdaman ito. Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan niyo na po ba kung anong layunin ng Diyos sa mga tao? Ano ba ang layunin niya? Pagkaguluhin ang mga anak niya o payapain niya? Ano ba ang layunin ng ama? Pasayahin niya mga anak niya o palungkutin niya? Ano ba ang layunin ng ama? Itama sila o imali sila? Ano ba ang layunin ng ama? Iligtas sila o ipahamak sila? Lahat kaya ng kagustuhan ng amang mabuti para sa mga anak niya, ganito rin ang gusto ng mga anak niya? Yan ang pawang katotohanan. Mapapalad ang nakikipagtotoo sa Espiritu Santo, tatamasahin ng galak sa puso nito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Tandaan ninyo, magtanim ka man ang magtanim, aani ka rin sa takdang araw na ikay babahagi na ng bunga. Subalit, ang lahat ng iyong pinagpagalan, bago ka makatamasa, masasabi mong kay hirap. At tapos mong sinabi ang kay hirap, maiisip mong mahirap. At kapag ang lahat ay tinasa mo ng lahat na sarap, wala ka nang malalasap na hirap at wala ka nang mababanaag na ikay naghirap. Kaya di mo na mababakas ang lahat ng hirap at sakit na iyong natanggap. Nawa, tamasahin niyo't tanggapin ito kung makikipagtotoo kayo. Ang layunin ng amang mabuti, tatamasahin mong ganap tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Tapat ba ang Diyos? Ano po yung nakita? O, ayan. Magnilay kayo, ha? Hindi po ako kumain bago ako naligo. At naligo ako, pinakagis-gis kong maigi ang ngipin ko. Subalit siya nagmula itong tinik na ire. Sige, maliwanag na nakikita nyo. May mata kayo? Lumapit kayo kung di nyo nakikita. Ganyan ang Diyos. Siya nagmula ito. Nakikita nyo ba? Kung di nyo nakikita. Cecilia.
Dito na, para maliwanag niyong makita. Sino taga-bunot ng tinik? Sino bubunot ng tinik? Sa makatwid. Ganyan ang Ama. Kung siya'y sumasa inyo, di kayo pahihirapan. Hindi niya loloobin sa sarili niyong tinik, kayo'y masaktan. Kaya kung ang tinik ninyo, di niyo sinadya at di niyo kinalooban na ito'y matimo sa inyo, aalisin niya at aalisin. Ngunit kung kayo na ang gumagawa ng inyong sariling tinik, kayo na rin mahihirapan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan. Yan ang mga ginagampanan ko sa katauhan ni Constancia na di ninyo nasisilayan at nababatid. May ginagawa akong hindi nyo magagawa. May saksi sa tuwina sa aking pinatutupad. Subalit, hanggang kailan mag-aalinlangan sa katapatan ng aking espiritu sa inyo mga tao. Ang may pandinig ay nakarinig, kaya't ang tapat ay magalak, magbunyi at magpasalamat. Ang huwad, walang tatanggapin. Marapat. Sapagkat ang nakikipagtotoo ay anak ng Ama. Ang di totoo, huwad, anak ng demonyo. Mahal na mahal ko kayo. Kailan may di malilinlang ang aking espiritu, nililisya kayo sa lahat ng di nararapat sa buhay nyo, nilalayo kayo sa lahat ng ikapapahamak nyo, kaya't ang sumusunod at tumutupad, makikita niya kung paano ang Ama, ang Anak, na tapat sa lahat ng dako, na tapat at totoo sa lahat ng mga tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Isang halimbawa lamang ito. Kung papaano ang ngipin nyo'y naitutubo sa bagang nyo, at kapag ito'y natanggal, maaaring tumubo pa kung ito'y bata pa. Subalit kung matanda na kayo, papalitan na ang ngipin nyo. Artificial ito. Kaya, anumang inalis sa inyong natural na, kung hindi na kailangan matubo, hindi na patutubuin. Subalit lahat ng inyong kasalanan, maaaring magbalik at ulit-ulitin kung di kayo totoo at tapat sa Ama. Subalit ang totoo at tapat, magme-meeting, wag nang ulitin pa. Mahal na mahal ko kayo, tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Nawala na. Saan nakarating? Di ba nilagay mo dito, Cecilia? Oh, sige po, hanapin nyo. Pumarito kayo, kung makakakita kayo ng tinik. Yan ang katotohanan, mga tao. May ginagawang di nyo nakikita. Bakit patuloy na hinahamon nyo at hinahamak ng di totoo? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Niloob kong muli magpakita ako ng ganito upang patuloy niyong suriin tao, mababata ba ni Constancia mga pinagdaraanan niya kung ganang siya lamang bilang tao? Susungin ba ganiya at tutok din ng mga ganito kung ganang pagkataong babaeng lampa? O tao magbulay at magnilay, bakit di kayo nagpapakatotoo sa kanya? Ang may pandinig ay nakarinig. Kung paano hindi kayo tapat sa akin, gayon din sa kapwa nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Huwag ko na daw hanapin
at wala na. Nang panahon ni Eliseo, anong ginawa ng Ama sa kanyang katauhan? Ang mauubos ng langis, kung papaano ay napasibol sa ilang bote, ang kakarampot na lamang, ilang bote ang napuno. Ganyan gumawa ang Diyos. Kilala niyo na ba siya? Oh, kung nagtitiwala kayo, tapat at totoo kayo, lokohin man kayo ng kapwa nyo, ang Diyos mo yung hindi naman manluloko, tapat pa rin kayong magtitiwala sa Kanya. Kaya, kung totoo kayo sa Kanya, hindi man totoo ang kapwa nyo, alang-alang sa pagiging totoo nyo at pagiging tapat ninyo, gagawa siya ng himala at hiwaga. Kaya, palagay nyo manloloko kapwa nyo, kundi kayo manloloko, tapat kayo, kayong mga totoo, makikinabang. Sapagkat ang pakikintotoo nyo, ang pakikinabangan nyo ay mula sa Diyos na di nyo nakikita. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, maliwanag ang tinuran. Ang sumusunod sa akin, nakikilalang liwanag, nakikitang liwanag. Subalit, ang lumilis siya sa akin, nalilis siya ng daan ng katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang tao, kapag nakabilita, ng magaling yun, magaling yun. Hindi na naalala ang lahat ng kagalingang nakita niya sa kapwa niya. Panibagong magaling na naman ang hahanapin. Kaya ang tao, lahat ng magaling inaalam, ang sarili niya ay hindi niya mapagaling. Mahal na mahal ko kayo. Kung tunay at tapat kayo sa Ama, ang katapatan niya at pagiging magaling niya, ang siyang aalamin niyo't nang gumaling kayo at maging magaling kayo na matuto mula sa kanyang kalooban. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Tandaan ninyo, di nababaybay ng tao mga tinuran ko at di kayang baybayin ng tao mga sinasambit ko. Kaya't kung kayo'y may pandinig, kayo'y nakarinig. Kaya't kung tapat ang puso nyo, mabubuksan ang diwa nyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Dakila bang Diyos? Minsan, may isang ina at may isang anak. Puro konsumisyon ng isang ina. Napansin ng isang anak. Anak, ay ina, bakit po ba kayo pumapayat? Diyos ko, tinanong mo pa ka, anak. Samantalang ikaw lang talagang mamamayat na ako. Nagalit ang nagtanong. Ako pala may kasalanan. Sa halip na magbago, nagalit pa. Ganyan ang tao. Kapag naalaman nila ang kanilang kasalanan sa halip na baguhin, magagalit pa. Sa halip na maituwid, mangangatwiran pa. Sa halip na matama, patuloy itang maglilisya. Ang tao nga naman, dyan mo nakikitang totoo. Dyan mapapasaklarawan ng amang tapat na anak niya. Ang tapat at totoo, ang mga kasalanay aaminin at ang di kasalanan, patuloy pakikita na hindi ko ginagawa yan. Alam kong magagawa at hindi mapaboran mo lamang ang isa't sarili mo, ipapahamak mo naman ang iba. Ang ama at ang anak na mga totoo at tapat, hindi marunong magpahamak. Alam kong may magagawa ang ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at ang
tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking parte-parte po yan, hindi sosolohin. Mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, pumangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, pumangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, ang tunay na taong naka-espiritu, hindi sa lahat ng sandali binubuka bibig nito. Hindi sa lahat ng nagkukwento gumaganti ng salita, kundi matamang nakikinig kung magkamisan at nagsusuri. Subalit, hindi lahat ng kausap minamanmanan, kundi tinatanggap, subalit nililirit. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Kung ang isip nyo at damdamin ay magkaisa ang layunin, malinis man din ang nakatahan, siyang-siya kayo sa damdamin. Kalooban nyo'y galak, namumutawi sa labi, yaong mabuting pananalita, pagbibigkas na marapat, sapagkat amang siyang tunay na naghahayag, na iuulat sa lupa ang tumpak at dapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Hindi ngayon naglingkod ka,
Hindi naloloobin ng Panginoon na hindi ka maloko. Niloloob din ng Panginoong lokohin ka, di ba? At niloloobin din niya na mapapaniwala ka ng kapwa mo. Subalit, sa kabila ng niloob niya na yan, ipababatid niya sa'yo, ba't ginawa sa'yo yan? Ba't niloob kong patupad ko yan? Ba't niloloob kong maganap yan? Sapagkat may plano siya. Lagi niyo pong tatandaan, sa bawat kaganapan na niloob ng Diyos, mabuti ang plano niya. Hindi masama, mabuti. Diyan ka ngayon minamasdan sa iyong pakikipagtotohanan sa Kanya. Kaya naman, kung niloob man niya yaon, hindi naman sa buong panahon paloloko ka na lang niya at palilin lang Kanya. Subalit, ang mga nanlokot ng linlang sa iyo, siya ang bahala sa kanila. Hindi ikaw. Wala kang gagawin, kundi ang wika niya ay magpatawad ka. Patawarin mo. Bakit? Sige, magsuri kayo. Bakit ang isang Hesukristo alam na ang 30 denaryo ay ipagbibili siya? Bakit niloob pang magpahalik siya? Samantalang alam niya na sinabi niya sa mga kausap niya, kung sino yung hahalikan ko, siya Nawawaan niyo baga ang ibig kong itura? Alam niya. Kung niligtas niya sarili niya, dapat hindi siya nagpahalik. At dapat sinabi niya, tumigil ka. Di ba't sinabi mo? Kung sino hahalikan, ako nga yung Hesukristo. Pero ba't di niya ginawa? Pinabayaan niya umalik. Sa makatwid, niloob ng Ama na magpaloko ang isang Hesukristo sapagkat may plano siya. May plano siya. Ano naman ang nangyari kay Judas na nanloko sa iyong tinatawagan ngayong Panginoon? Na niloko ng isang tao na tapat naman sa Ama. Sino nakinabang sa Ama? At sino napahamak naman? Ang nanloko ba o niloloko? Ganyan lang ang buhay dito sa mundo. Niloloob man ng Ama na kunwari mabuti sa harapan mo. Tamang-tama, totoong-totoo. Pagtalikod mo pala, ginagawa ka niyang ahas. Sino sa bandang huli ang matutuklaw na tunay dudurugin ang ulo? Ikaw bang ahas o yung kinakagat mo? Mga mahal, suriin niyo lahat ang nakatala sa Biblia. Alamin niyong lahat kung tunay kayong nakakakilala sa Ama. At kung tapat ang inyong paniniwala at totoo kayong mananambahan, mawawawaan niyo ang ibig at istorya. Ibig, ipatotoo. Kaya, akala ng tao, nakakalagpas siya sa kanyang ginagawa. Ay, di niya malalaman. Di niya malalaman. Subalit, ang walang alam na alam ang kanyang ginagawa. Buhay ba ang Ama? Lamang, tulad ni Judas, may takda. Hinintay ang takda. Patotoo lamang ng Ama, ang lahat ay may takda. Alam na magsisinungaling itong si Pedro. Subalit bakit pinabayaan pang pinagtiwalaan? Sapagkat upang maganap ang kaganapan. Ganyan lamang mga buhay dito sa lupa, mga mahal. Kaya tinyong suriin at pagnilayan. Sasabihin mo, lingkod dyan, ba't niloob paloko? Kala ko ba kang naka-espiritu? Bakit hindi niya nalaman yun? Ba't pinabayaan? Yan ang plano ng hindi nyo nakikita na hindi plano ng tao. Kaya nga, ang totoo, gawin mong maging totoo, tapat ka habang buhay mo. Kung tapat at totoo ka, lahat ng ginawa mong mabuti, ang Ama sa'yo ang gaganti.
Huwag lamang ikaw ang manluloko, di baling naloko ka. Huwag lang ikaw ang sira na naninira, di baling sirain ka. Mga mahal, inuulat sa inyo ang tama't tumpak, binabahagi sa inyo ang marapat, kayo'y mga tuwirang mga galak. Ang nagbabata, nakikinabang, ang naghintay, makikinabang, ang nagtagumpay, masisiyahan, magagalak sa kanyang binata at pinagbatahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ganang kuntsing na pagkatao, di mababaybay masasambit ito. Ganang di nyo nakita magnilay magbulay kayo. Sapagkat ang katawan ay mahina, ang espiritu'y malakas. Humingi kayo ng lakas sa hindi nyo nakikita. Nang matantunin nyo ang lahat ng kaganapan sa buhay nyo at magliwanag kayo, pata, weka nga sa tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, tandaan ninyo, magbungkal ka man ng magbungkal ng lupa, kung laging yun ang ginagawa mo, nakakahulagpos ka ba sa pagbubungkal mo? Subukan mong ibahin mo naman ang gagawin mo, mawawala ka sa pagbubungkal na yan. Buhay ba ang Diyos? Ano ibig sabihin? Huwag kayo puro simula. Kailangan mapunta naman kayo sa kalagitnaan. Ngunit huwag mo nang magwakas. Sapagkat kung wakas na, patapos na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya huwag kayong simula lamang. Patuloy kayong puro simula. Sa simula'y alab na alab. Sa bandang huli, wala nang kaalab-alab. Bandang huli, patay na ang pag-aalab. Ayun na, lugmok na ang alab-alab. Hindi na alab, ala-ala na. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, yan ang mga anak ng Ama. Kaya, ang mga totoo, ang mga tapat, patuloy na nagsisiklab ang liwanag. Nagniningning ang liwanag. Hindi undap-undap, hindi namamatay, hindi madidimlan. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Alala, umbaga, magmahalan kayo. Pagpapala sa inyo'y kamtin, humayong wag nang magkasalang muli pa. Sapagkat ang habilin, yamang nagsisikanak ko, tupdin mo na't gawin ang pagiging totoo mo. Pagpalain kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos sa inyong lahat? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng kasiyahan at tunay na liwanag ng buhay. Sapagkat ang Ama ay puspos ng kabutihan at kabanalan, puspos ng liwanag na walang kamatayan. Humayo kayo na taglay nyo'y siya mismo, banal na Espiritu. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tayo na sa Antipolo. Mabait po kayo, no?